Ang galing. May flight na naman. Ni Kapitan Lu ngayon. Nakontrol ko na siya dati. Ang boses ni Kapitan Lu ay napakaganda. Jojo, ang bibig kong mapalad ay tumutupad sa sinasabi. Kumusta? Ang gwapo niya, di ba? Gwapo ba? Sakto lang. Bakit hindi ka nakasingsing? Ayaw kong malaman ng iba. Nakasal tayo. Hindi ka na ba matutulog? May pasok pa ako. May flight din ako ngayon. Sa oras na yon, susunod ako sa utos mo. Saka na lang. Uy, sasabihin ko sa'yo na ang gangcheng ay hindi nakakatuwa. Ay, ang gwapo. Ano nung nangyari, Yaw Yaw? Na-cancel ang flight. Mananatili pa ako dito ng mas matagal. Dito na muna tayo. Ibaba ko na. Ay! Apat na guhit. Malamang isang kapitan siya. Air China 5081. Radar contact. Adjust speed to 300. Xiamen 370. Continue climb to 3200. Maintain. Sobrang galing ni Shujan. Sabay mag-utos. Maraming eroplano, ayos. Siyempre naman, siya ang pinakamahusay na approach controller dito. Gangcheng approach. Sa kaliwat kanan ko ay may ulan. Mahirap lumiko. United 1033. United 1033. Ayon sa radar, magpapatuloy pa ang bagyo. Baka mantala ng 30 minuto. May problema ba? Naantala na naman. Walang problema. Lumiko pa kanan, tapos mag-U-turn tayo. Hindi pwede. Kung gayon, lumiko tayo sa 360 tapos pahilaga. Ilang beses ko nang sinabi. Hindi na tayo makakaliko ngayon. Hindi ka ba nakakaintindi? Wala ka bang silbi? Hindi siya professional, pero naging controller siya. Anong nangyayari? United 1033. Pwede bang maging mas mabait? United 1033. Pwede bang maging mabait ka? Pasensya na. Medyo mainit ang ulo ko ngayon. United 1033, lumipad muna sa heading 150, tapos sunod-sunod na liko pa kanan. Natanggap. Kausap lang kita upang talakayin ang solusyon. Huwag mong dudahan ang aking profesionalismo. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Gangcheng approach. Magandang umaga. China Southern 8107. Handa sa utos. China Southern 8107, tuloy akyat sa 6,000 manatili. Natanggap. Akyat sa 6,000, manatili. Ilang signal ang naririnig mo? Gumawa tayo ng code. Anong code? Kung itanong kita sa channel, Yaoyang Sansiwu, ilang signal ang maririnig mo? Kung bad mood ka, sabihin mo lang na, Iza, kung maganda ang timpla mo, sagutin mo ng 5. Paano? Pambata.
China Southern 8107. Pakinggan kita. Nang isa, Masama ba ang timpla mo? Bakit ka masama ang timpla? China Southern 8107. Wag sakupin channel. Natanggap. Bakit ikaw? Bakit ikaw? Ikaw? Hindi ba't nagkasundo? Huwag ipakita ang relasyon natin. Hindi ko naman... Hindi ba't nagkasundo tayo? Tinanong kita kung ilan. Sabi mo 5, ibig sabihin masaya ka. Ang isa, masama. Sinagot mo ako ng isa. Di ba patunay na malungkot ka? Sinong nag-utos magtanong? Pero sumagot ka. Ang sagot mo ang senyas. Bakit mo direktang tinanong? Nahuli tayo. Bawasan ang sahod mo. Sige, sige. Mali ako. Huwag kang mag-alala. Yung piloto, dinala para kausapin. Mahal? Kung parurusahan mo ako, pwede bang mas magaan? Parusahan kita. Patuyo yung buhok ko. Iba na lang, parusahan natin. Lugu? Bakit ka nandito? Hindi ka ba yung... Kumusta? Approach control. Shushuzan. Oo. Madalas kong marinig ang boses mo. Ang ganda. Gusto kong pakinggan. Luge, bakit mo ako kinukurot? Pele? Kung wala na kayong ibang pag-uusapan, alis na muna ako. Mag-usap kayo. Hindi. Ano ning nangyari? Luga, Bakit ka pumunta rito? ako? Umiinom lang ng tubig. Luga, hindi naman sa pinagsasabihan kita. Bakit mo iniiwan ang magandang buhay bilang isang mayamang binata para lang magpalipad ng eroplano? Gusto ko. Bawat isa sa kanila ay baliw. Bini-bini. Sino po kayo? Bini-bini. Sino nga po ba kayo? Hello, gwapo. May asawa ka na ba? Kasal? Anong tipo ang gusto mo? Gusto ko yung mukhang malamig pero napaka-cute sa akin, masipag at nagsusumikap, at ang paraan ng pagtatrabaho ay napaka-seryoso. Ako, Ikaw pala. Luga. Magkakilala kayo? Ipakilala ko ang babaeng ito, ang prinsesa ng Aiming Aviation Group,
Si Miss Shu. Ikinagagalak ko, pero may gusto na akong iba. Siyempre, ang mga gwapo ay malamig. Lu Nanming, hintayin mo. Ang lalaking nagustuhan ng babaeng ito ay walang hindi ko makukuha. Shuzhan, tapos ka na? Narinig mo ba? Darating si Song Ki-hye sa ating paliparan. Yun ba ang napakahusay na air traffic controller? Tara, Song Chi-he. Ang hirap. Anong ginagawa mo? Senior, bakit ka rin nandito sa rooftop? Titingnan ko kung ikaw ay tamad na knight. Salamat sa candy mo. Tapos ka na sa training mo? O Kailan mo ako isasama sa langit? magpustahan tayo. Bago ako magtapos, tiyak na mapapalipad kita. Sige. Pero kalaunan, nagka-aksidente siya. Hindi na siya makakalipad sa langit. Oy, may sosyalan. Anong sosyalan? Gawa ni Shu Yao. Sabi niya, inimbita na lahat sa opisina. Bakit nandito pa siya? Hindi na ako pupunta. Pupunta ba ang mga taga-control? Pupunta. Siyempre pupunta. Sige. Edi, pipulitin ko na pumunta. Pwede bang umupo ako dito? Pasensya na. May tao na rito? Pasensya na? May tao na rito? Ayos lang. Pwede tayong magsama. Tatanggi ako. Halika rito, umupo ka. Ang landi mo. Magkakilala ba kayo? Hindi naman nagkita lang ng isang beses. O, di magkakilala. Masama ang taong ito. Kamusta ang team building ninyo kamakailan? Captain Lu, ano ang nangyari sa'yo? Wala. Parang babahin ako bigla. Hindi ka pa rin nagsisisi. Anong gagawin mo sa akin? Kuya Nanming. Kuya Nanming. Kuya Nanming, alam kong darating ka. Hindi mo kayang iwan akong mag-isa. Tama ba? Anong ginagawa mo? Hi, magandang araw sa inyong dalawa. Ako si Shuyao. Nasa Gangcheng Airport ako kamakailan. Kumusta? Ako si Zhou Shuzhan. Baliw ka ba? Lumayo ka sa akin. Uy, wala akong relasyon sa kanya. Bakit hindi maglaro tayo ng laro? Anong laro? Tara! Bawat isa ay bubunot ng baraha.
Kung sino ang makakuha ng hari, ay wajas saguri sa sino mang manlalaro dito. Gawin natin ang isang bagay. Alam ko ang larong ito. Pero Shuyao, bakit ka nasa bar at nakasalamin ka pa? Huwag mo nang pakialaman. Ako muna ang bubunot. Espesyal na filter ito. Minarkahan ko na ang likod ng bawat baraha. Ang numero ng bawat isa, nakikita ko. Ha! Ako ang hari! Susunod kayong lahat sa akin. Kung gayon, akin na ito. Kung hindi ako nagkakamali, ang numero ng baraha ko ay 2 at ang kay Nanming Minarkahan ni Shuyo ang mga baraha. bilang 2 at 6, magyakap kayo 1 minuto. Ako ang bilang 2. Bilang 2 at 6, magyakap kayo 1 minuto. Ako ang bilang 2. Kuya Nanming, tayo. Hulaan mo? Ako ang bilang 6. Sige, huwag mo akong kaawaan dahil marupok akong bulaklak. Puwisit. Hari. Hari na naman. Hari pa rin. Bilang 1 at 5, gumawa ng 10 squat. Bilang 3, halika ng bilang sharp. Bilang 7 at 9, magtitigan ng may pagmamahal sa 30 segundo. Ay, tigil na, tigil na. Hindi naman masaya. Nagulo na ang mga marka. Hindi ko talaga makuha. Kuya Nanming, Maglaro pa tayo ng huling laro. Sige, pumunot na tayo. Hoy, nagkataon. Sa round na ito ako ang hari. Kung gayon, number 3 at 5, kainin ang parehong biskwit nang walang kamay. Ako ang number 3. sino ang number 5? Sino ang number 5? Sino ang number 5? Sino ang number 5? Ako ang number 5. Tatlo, dalawa, isa. Simula. Ang lalaking ito ay talagang sinadya. Bakit itong Tao Hangjing ang nakakuha ng numero 5? Kung hindi ako gagawa ng paraan, halos maghalikan na sila. Maghahalikan na nga. Subukan mo lang. Nawala ng kuryente. Kayong dalawa. Kayong dalawa.
Chuchu, okay ka lang ba? Okay lang ako? Mukhang nag-trip ang circuit. Hindi na apektuhan ang laro ninyo kanina? Wala naman. Pero, hindi na ubos ang cookies. Dahil sa brownout, patawarin nyo na kami. Mukhang hindi nila natapos ang laro. Buti naman. Hindi. Ibig kong sabihin. Sayang naman. Miss Shu, huwag ka nang gumalaw. Kung hindi, mahuhulog ako. Alam mo ba, sa unang beses na nakita kita sa airport, nahulog agad ako sa'yo. Kaya nga ako, Hey, magandang babae. Pwede bang makipag-inuman sa amin? uminom. Dapat. Kuya Nanming, babalikan kita mamaya. Si Suyaw, ang swerte-swerto sa mga lalaki. May Captain Lu na nga, kulang pa. May iba pang gwapo. Dalawa pa nga. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Isang beses ko lang siyang nakita. Wala nang iba pa. Kapitan Lu, ano ang iyong ipinapaliwanag sa amin? Halika. Inom pa tayo. Ihahatid kita sa bahay. Magpahinga ka ng mabuti. Ano ang nangyari? Ang baraha? Paano mo nagawa? Si Shuyaw ay naglagay ng maliit na marka sa mga baraha. Ako naman, gumamit ako ng munting paraan. Ginulo ko lahat ng marka niya. Tungkol sa laro nating dalawa, siguro ito'y tadhana. Hindi naman talaga ako lasing. Ang taong lasing ay laging nagsasabing hindi lasing. Gusto ko lang na maiuwi mo ako ng maaga. Una na ako. Talaga? Ayokong makita kang kasama ng iba. Pwede ba? Ang lamig. Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magiging malamig mamaya.
Eto, Salamat, kuya. Sujan, matagal na tayong hindi nagkita. Kuya Lou, narinig ko na sa air traffic control, may bagong gwapong lalaki. Huwag mong sabihin siya at si Go Shoujan ay bagay na bagay. Narinig ko na siya ay nakatatandang estudyante ni Joe Shuzan. Gwapo. Mas gwapo ba siya sa akin? Hindi. Bawal bang purihin ko ang iba? Nagsiselos ka. Sujan, may oras ka ba? Sabay tayong kumain mamayang gabi. Pasensya na. May appointment na siya. Kamusta? Ako ay piloto ng China Southern. Si Lu Nanming. Kamusta? Ako ay piloto ng China Southern. Si Lu Nanming. Kamusta? Ako ay kasamahan ni Sujan. Ako si Song Chihe. Ang mga kamay ninyo, pwede bang maghiwalay muna? Oh. Bukas may seminar sa air ground coordination. Gustong subukan ni Controller Joe ang simulator. Ako ang bahala sa kanya. May pamangkin akong kaka-graduate lang. Gustong matuto ng air traffic control. Kaya inaya ko siya para sabay kaming kumain. Pasensya na. Naunahan kita. Ganun ba? Oo. Pasensya na, senior. Wala talaga akong oras. Sa susunod, yayain kita kumain. Sige? Sige. Kailan ka nagkaroon ng pamangking kakagraduate lang? May pamangkin talaga ako. Wala ka nang pakialam. Kaka-graduate sa kindergarten. Graduation din yon. Siya, di ba? Ano? Son Chihe. Yun ang dahilan kung bakit ayaw mong ihayag ang relasyon natin. Ganun ba? Siya ang dahilan kung bakit ayaw mong ihayag ang relasyon natin. Wala itong kinalaman sa senior. Nung una, kontratang kasal lang kami. 1 taon lang. Hindi kailangang isa publiko? Hindi ba? Sige. Lunanming, ikaw, umiyak ka ba? Bukas may flight ako. Sa guest room ka munang matulog. Sobrang sama ko. Bakit ko siya pinaiyak? Hindi naman siguro siya nakabaon sa kumot at umiiyak ng palihim? Ah! Shujan, Shujan. Ano? Yun ang Ural? Natatakot ako. Takot ako sa kulog. Ngayong gabi, sabay na tayong matulog. Sa totoo lang, takot ako sa kulog.
Sa totoo lang, hindi ako takot sa kulog. Pero sa ganitong paraan, hindi na siya matatakot. Anong ginagawa mo? Bakit? Hindi ba pwede? Hindi ka ba takot sa kulog? Kung mamahalin mo ako, hindi na ako matatakot. Lunanming, tarantado ka. Bakit? Kung ayaw mo, itulak mo ako? Ikaw, Hindi naman kita ayaw. Kapitan, mas mabuti pang huwag kang magmakaawa sa akin na huminto mamaya. Chochu, pumunta sa exchange? oh, Ayos lang ba kahapon? Kagabi kumulog? Alam kong takot ka. Kaya tumawag ako. Pao hindi mo sinagot. kagabi, maaga akong natulog. Mabuti naman. Tara na. Sabi ko, controller song, bakit ka rin sumama rito? Paano napunta tayo sa iisang grupo sa exchange activity? Captain Lou, kailan tayo magsisimula? Pwede na tayong magsimula. Ngayon, subukang hilahin ang stick. Ngayon, maghanda ng lumapag. Bakit hindi ka pa umaalis? Sandali, hindi ko maalis. Tara na. Miss Shu? Bakit mo ako hinaharangan? Inom lang ako ng kape. Naku, Nanming. Hoy, huwag mo na akong ibuin o pakialaman. Nanming, kahit na madali akong may in love, sumusumpa ako na ikaw ang pinakamamahal ko. Miss Shu, wala akong interes sa'yo. Nabalitaan ko kamakailan na nagtuturo ka sa simulator. Wala akong pakialam. Sa weekend, nag-book ako ng simulator experience sa inyong paliparan. Ikaw ang dapat pumunta. Ang tatay ko, ang direktang boss mo. Subukan mo nga. Mukhang mali ang oras ng dating ko. Sandali. Weekend, isasama ko si Miss Shu para subukan ang simulator. Controller Joe, halika at tumulong. Tulungan mo ako. Walang problema. Hindi pwede. E di napagpasyahan na.
Halatang halata naman na gusto ni Kuya Nanbin ang babaeng navigator na yon. Shuya, kailangan mong makaisip ng paraan agad. Malapit na ang oras na napagkasunduan. Kailangan kong pumunta ng maaga. Hello? Are, Shuya! Are! Gusto kong samantalahin ang pagkakataon ngayon upang humingi ng tawad sa nangyari noon kay Kuya Nanming. Naghanda ako ng cake. Inilagay ko muna ito sa imbakan. Pwede mo ba akong samahan para kunin yon? Dito na, pansamantala kong inilagay ang cake sa loob. Are, pwede mo bang ipahiram ang iyong telepono para matawagan ko si Kuya Nanming? Malapit nang maubos ang battery ng phone ko. Shuya! Nasira ba ang ilaw? Shuya! Anong ginagawa mo? Pasensya na ate. Gusto ko lang na makasama si Kuya Nanming nang mag-isa. Pagkalipas ng 3 oras, babalik ako para buksan ang pinto. May cake talaga sa istante. Kung gutom ka ate, kainin mo na lang. Aalis na ako. Shuya! Huwag kang umalis. Shuya! Natatakot ako sa dilim. Kuya Nanming, Nasaan si Joguan? sabi niya may bigla siyang naging abala, kaya hindi na siya makakapunta. May nangyari. Bakit di niya sinabi sa akin? Bakit kailangan niyang sabihin sa'yo? Akyat ako hahanapin siya. Nag-overtime siya. May istorbo mo siya niyan. Tatawagan ko siya. Huwag. Hahanapin ko. May iba bang ilaw? Dugo! Nasugatan ako. May tao ba? May tao ba? Meron bang tao? May tao ba? Tulong. May narinig ka ba? Wala akong narinig. Titingnan ko. Ang numerong tinawagan mo ay walang sumasagot. Buti na silent ko. Subukan muli. Nasaan siya? Anong? Tinatanong ko kung nasaan siya. Si Ate Suzanne ay hindi nakadalo dahil sa overtime. Bakit mo ako tinatanong? May GPS ako sa phone niya. Ayon dito, nasa tabi ko ang phone niya. May tao ba sa loob? Lunanmeng. Kuya Nanming, hintayin mo ako. Shujan? 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 Shujan, anong nangyari sa'yo? Pumunta muna tayo sa ospital.
Nagising. Nagising siya. Shujan, kamusta ka? Ayos ka lang ba? May masakit pa ba? Ayos lang ako. Salamat. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Walang ilaw sa kwartong yon. Kasi, ikinulong lang kita sandali. Babalik naman ako agad. Sino bang nakakaalam na takot ka sa dilim? At nasugatan ka pa sa ulo. Pasensya na talaga. Huwag ka nang umiyak. Pinatawad mo na ba ako? Ako? Patawad? Wala. Ang bait niya sa'yo. Ganyan mo ba siya ginagante? Kuya Nanming, Layas ka. Ayokong makita ka ngayon. sige. Ako ang may kasalanan. Aalis na ako. Sumusumpa ako. Mula ngayon, maglalagalaga ako sa mundo. At kay Kuya Nanming, hinding-hindi na magkikita. Si Kuya Nanming ang nagsabi sa akin ng lahat. Ipinakita pa niya ang certificate ng kasal sa akin. Sa tuwing naiisip ko na ang gwapong tulad niya, hindi ko siya makakamit. Dito sa puso ko, Ikaw, Sinabi mo sa kanya ang lahat? sumusumpa ako. Siya lang ang sinabihan ko. Kung gayon, ipangako mo sa akin na hindi mo ito sasabihin sa iba at patatawarin na kita. oo, huwag kang mag-alala. Siguradong hindi ko sasabihin sa iba. Ikaw at si Kuya Nanming ay Hoy, Ano ang ginagawa ninyo? Ano ang ginagawa ninyo? yung Miss Shu. Nang magising si Shuzan, sa sobrang tuwa, muntik nang himatay. Tama. Tinatapik ko ang likod niya para huminga. Walang malubha. Dahil sa labis na takot, maliit lang ang sugat sa ulo. Gagaling sa ilang araw. buti naman. Hindi na ba kailangang maospital? Sakto. Nag-aalala ako na kung wala ako kay Jinjin, baka hindi makayanan. Ingat. Kaya ko na ito. Ihahatid na kita. Ayaw mo talaga akong ihatid? Ako na lang ang maghatid sa'yo. Dada naman ako sa inyo. Hindi na talaga. Umuwi na muna kayong dalawa. Magta-taxi na lang ako. Sige. Mag-ingat ka. Sumakay ka na.
Ako si Song Chi-hye. Dati kong pangarap ay maging isang piloto. Senior, dumating ka na. Bilis! May ilang bagay akong di maintindihan na nais kong itanong sa'yo. Ito ang problema. Tingnan mo. Yawan Wooking Jr. like si Jo Shujan, napaka-cute na babae. Kung ganoon, Palagi ko siyang itinuturing na aking kapatid na babae. Senior, may nakadikit ba sa mukha ko? Senior! Senior, anong nangyari sa'yo? Pero unti-unti kong natuklasan na ang pagtingin ko sa kanya ay hindi na tulad ng dati. Ulitin mo, ang tanong mo kanina, hindi ko narinig. Pero noong panahong iyon, wala akong tapang na harapin ang damdaming ito. Pagkatapos noon, bigla kaming naghiwalay. Kaya, ito ba ang dahilan kung bakit mo ako tinawag? Para lang marinig yung mga masasakit na kwento ng kabataan. Gusto ko lang itanong, hanggang saan na ba ang relasyon ninyong dalawa? Ikaw at siya, hanggang saan na ba? Anong sabi mo? Hindi ko maintindihan. Nakita ko ang lahat. Pagkatapos niyang lumabas sa ospital, sumakay siya sa iyong kotse. Dahil nalaman mo na, sasabihin ko na sa'yo. Kasal na kami? Ito ang singsing ng kasal naming dalawa. Kung gusto mong makita ang sertipiko, pwede rin. Kaya ko, Hindi na. Kaya, wala na ba akong pagkakataon talaga? tama. Oo nga. Wala ka ng pagkakataon. Bakit hindi ninyo ito inihahayag? Mahal ka ba niya? Sa simula pa lang, kontrata lang ang kasal namin. 1 taon lang. Hindi na kailangang ipaalam. Hindi ba? Mahal ko siya? Sapat na iyon. Hindi mo pa alam. Dahil sa pamilya, hindi siya naniniwala sa pag-ibig at sa kasal. Hindi kanya mahal, anong karapatan mo? Song Chi-hye. Ang mga bagay naming mag-asawa, huwag mo nang pakialaman. Tandaan mo ang iyong pagkatao. Mahal ka ba niya? Talaga? Shushuzan. Mahal mo ba ako? Hinawakan mo na ako, natulog na tayo. Paanong hindi mo man lang masabing mahal kita? Sige, ikaw babaeng walang puso. Yung sugat na kinamot mo kahapon ay nasa likod ko pa rin. At ikaw, kahapon, kumagat ka pa? Ano yung sinasabi mo? Luna Ming, aso ka ba? Oo. Kahapon, nilapitan ako ni Song Chi-hye. Sinabi niya sa akin na ang relasyon niyo ay hindi pangkaraniwan. Nung nag-aaral pa kami, palagi niya akong sinasamahan, tulad ng isang kuya. Sa kanyang puso, marahil ako rin, ang itinuturing niyang kapatid na babae. Sinabi niya sa akin na ang pamilya mo ay naiiba. Marsi mo bang sabihin sa akin? Sa katapusan ng linggo, kung wala kang pasok, samahan mo ako sa probinsya. Dahan-dahan kong ikukwento ang aking kwento sa iyo.
Hindi ba ito si Jean? Tita, Nagdala ka pa ng lalaki. Magkano ang upa mo sa kanya? Ako na lang. Kumusta, tita? Ako ang totoong asawa ni Shujan. Inupahan niya ako ng walang bayad. Ma, Bumalik ka pa pala para makita ako. kasi ako at si Nanming ay abala sa trabaho. Kaya wala kaming oras na parehong libre. Ano bang ibig sabihin ni nanay? Hindi naman agad ma-disappoint siya sa akin? Ano bang ibig sabihin ni nanay? Hindi naman agad ma-disappoint siya sa akin? Ganyan talaga si Mama. Matalas ang dila pero malambot ang puso. Sa kabila ng kanyang anyo, sa totoo lang, masaya siya sa loob. Ma. Ma, tulungan na kita. Dadating na ang mga kamag-anak mamaya. Huwag mong hayaan na mapahiya ang ating si Jean. Narinig mo ba? Huwag kang mag-alala, ma. Tiyak na hindi kita bibiguin. Wala namang ibang tao dito. Tawagin mo na lang akong tita. Ma, ano po ang ibig ninyong sabihin? Huwag kang magkunwari sa akin. Sinabi na sa akin ni Jan ang lahat. Nagkasundo kayo na 1 taon lang ang kasal at malapit nang matapos. Sige, bilisan mo. Malapit nang dumating ang mga kamag-anak. Oy, Ate May. Kailangan mo ba ng tulong? Kung wala ka talagang ginagawa, tulungan mo si Nanming. Hiwain mo na ang gulay. Ang bilis kong makalimot. Tingnan mo, may dala pa akong gintong pulseras na bigay ng manugang ko. Hindi ko ito isusuot habang naghihiwa. Natatakot akong magasgasan ito. Parang nasaktan ang pulso ko. Kaya lalo kong hindi ipagagawa sa asawa ko ang paghiwa. Ang relo niyang nasa pulso ay mas mahal pa sa dose mong gintong pulseras. Ano nang ibig mong sabihin? Tita, maupo na po kayo. Sasabihin ko sa inyong lahat. Halos 1 taon na akong kasal. Ito ang aking asawa, si Lu Nanming. Ito ang aking asawa, si Lu Nanming. Magandang araw sa lahat. Naku, Xiaolu! Narinig kong piloto ka. Oo. Nagtatrabaho ako sa China Southern. Piloto ako. Sa palagay ko, hindi maganda ang maging piloto. Paano kung maaksidente? Mas ligtas ba iyon kaysa sa nagmumotor sa inyo? Sino ba noong nakaraang taon ang nahulog sa kanal at tinahi ng 7 tahi? Naku, sa magandang araw na ito, huwag nating banggitin ang mga malas na salita. Xiaolu, magkano ang sweldo mo? Maliit lang ang sweldo ko, pero sapat lang para buhayin kaming dalawa ni Shuzan. Mukhang hindi rin malaki ang kita sa pagiging piloto. Buong taon siyang wala sa bahay. Para sa akin, syempre hindi iyon kasing husay ng asawa ni Lily. Ang asawa niya ay talagang opisyal ng bayan. Siyempre ang manugang ko, talagang pambihira, isang natatanging tao. Hindi basta-basta mapapantayan ng mga hamak na tao. Tita, kami... Uy, kakaiba ang dating sa akin ng sinabi mo. Ay, pasensya na. Nahuli ako. Pasensya na. Mga kaibigan, nahuli ako.
Ate, nahuli ako. Ito ba ang bayaw ko? Lily, saan mo pinagawa? Ang napakagandang buhok mo. Ang mister ko. Kaninang bigla niyang sabi sa akin, nauso ang gupit na ito at sinabing bibigyan ako ng pera at pinilit niya akong magpagawa. Kaya nagpagawa nga ako at tuloy na late ako. Muntik na akong mahuli sa handaan ni Ate Jan. Ang bait naman ng mister mo sa'yo. Maswerte ka nga, ate. Sa napakagaling mong manugang. Ay, huwag muna nating pag-usapan ang mister ko. Hindi ba sina Ate Jan at Payaw ang bida na ngayon? Tara, Ate at Payaw. Inom muna ako para sa inyo. Tara, Ate Jan, sa tingin ko mukha kang pagod. Siguradong mahirap ang trabaho mo. Hindi tulad ko, pagkatapos kong ikasal, ang mister ko, hindi niya ako pinapagtatrabaho. Sabi niya ang babae ay dapat alagaan. Tama nga naman. Kapag tumatanda na ang babae at nalalanta na ang kagandahan, hindi may iwasang masuya ang mga lalaki. Busy siya sa trabaho, walang oras para samahan ako. Kaya binibigyan na lang niya ako ng pera kada buwan para bumili ng damit at mga bag. Kaya naiinip ako araw-araw. Talaga? Maswerte ka nga talaga. Malapit na ang oras. Tapos na ba ang lahat? Ako naman ang magsasalita. Tio. Oh, Tama ka. Piloto ako. Maliit lang na ang kita. Pero nagkataon lang, ang pamilya namin ay may maliit na negosyo. Maliit din ang kita. Isang taon, 9 digit lang. siyam na digit? Ma, ito'y regalo sa'yo. Ang ganitong jade, sa kalidad, ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Kailan mo ito binili? Ano ang tingin mo? Binili ko para magyabang. Ay, napakamahal nito. Hindi ko ito tatanggapin. Ayos lang, ma. Bagay sa iyo. Mas elegante kaysa sa mga gintong pulseras. anong silbi ng malaking kita? Ang anak nating babae ay matagal ng kasal, ngunit hindi pa buntis. Tingnan niyo si Lily, nabuntis agad matapos ikasal. Anong laking biyaya yan? Sa totoo lang, kami ay may plano na rin. Ngunit sabi ng asawa ko, kukuha muna siya ng lisensyang instruktor. Saka na natin. Sabi pa ng asawa ko na ang isang babae ay dapat may sariling karera. Kapag walang lalaki, wala siyang kwenta. Sino ang tinutukoy mo? Siya nga pala. Ang laki ng kita ng asawa mo. Buong araw ay wala sa bahay. Tapos bigla kang pinaayos ng buhok. Hindi mo ba naiisip na kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin ng asawa ko, talagang abala ang asawa mo. Abala sa ibang babae. Abala sa ibang babae. Ano ang sinasabi mong kalokohan? Ang asawa ni Lily ay napakabait sa kanya. Paano siyang maghahanap ng ibang babae? Hoy, ano ang sinasabi mo? Nasa hotel siya at may kasama siyang babae. Itong walang konsensya. Nagkaanak pa ako sa kanya. Ay, mukhang nagmamadali siyang manghuli ng kabit. Wala kang pakialam. Ingatan mo ang dinadala mo. Si Lily ay laging pabigla-bigla. Oo nga. Manugang na dyan.
Dahil napakayaman mo, kaming mga kamag-anak ay dapat ding tulungan. Malas. Siyempre, Si John din ay malas sa asawa mula pa bata. Kaya naman sa loob ng maraming taon, hindi pa rin siya nag-asawa, kaya labis na nag-aalala ang kanyang ina. okay lang, matibay ang buhay ko. Hindi ako matatakot sa sumpa. Manugang na Jan, kailangan mong mag-ingat. Ang kapalaran ni Jan ay hindi basta para sa kaninuman. Tay. Tay, ako ay naghirap mag-isa upang palakihin si Jan. Sigurado ako na wala akong natanggap na kahit anong pabor sa inyo. Ngayon, si Jan ay naging matagumpay at nagdala ng mabuting asawa. Nagchichismis pa rin kayo dyan. Bakit kayo nagagalit ng ganyan? Malas sa asawa. Malas sa asawa. Malas sa asawa. Ikaw ang malas sa asawa. Kung hindi, bakit ang asawa mo ay nananatiling dukha sa loob ng napakaraming taon? Si Jan ay anak ko. Hindi ko kayo hahayaang magsabi ng kahit katiting na masama tungkol sa kanya. Noong araw, ang tabak ng ama niya ay hindi ako napatay upang makita ko siyang bumalik ng may karangalan. Hindi pala si Ying Mei. Kakain pa ba tayo o hindi? Hindi na tayo kakain. Ang sino mang mangiinsulto sa anak ko, umalis kayong lahat. Layas. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Nakipag-away ka sa kanila ng ganito? Kapag wala na ako, sino ang mag-aalaga sa iyong nag-iisa? O kaya, sumama ka sa akin at magsama tayo. Sa loob ng ilang dekada, nag-alaga ba sila sa akin? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako, malakas ako. Hindi sila nangangahas na apihin ang nanay mo. Nagpupursige ako, mag-isa sa labas. Ayaw kong maging pabigat sa iyo. Nagbukas ako ng tindahan dito. Ayos naman, di ba? Bakit hindi ko alam na isa kang binatang mayaman? Bakit? Kung sinabi ko sa'yo, mamahalin mo ba ako? Ngayon, talagang nagpapasalamat ako sa'yo. Huwag mo akong pasalamatan. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa sasabihin nila. Ang pinapahalagahan ko ay ang nanay ko. Ayokong mapag-usapan. Ang nanay ko, dahil sa akin. Noon, ang nanay ko ay hindi nakinig sa pamilya at tumakas kasama ang tatay ko. At isinilang niya ako. Ngunit ang dalawang nagsasabing nagmamahalan ay hindi naging masaya. Nung bata pa ako, ang tatay ko ay laging umiinom at binubugbog ang nanay ko. Kung hahadlangan ko siya, sasaktan din niya ako. Ang aking ina, dahil hindi na niya kaya, ang karahasan ng aking ama ay nagdiborsyo. Mag-isa niya akong dinala, pabalik sa probinsya. Pinalaki niya akong mag-isa. Ang mga tao sa baryo ay hinahamak kaming mag-ina. Lihim na maraming masasama ang sinasabi nila tungkol sa aking ina. Maging ang mga kamag-anak ng aking ina ay nangungutya lamang. Ano ba ang naidudulot ng pag-ibig? Pagkatapos umibig, ang natitira na lang ay pagkabigo at sakit.
Gusto mo bang malaman kung bakit ako natatakot sa dilim? Gusto mo bang malaman kung bakit ako natatakot sa dilim? Nung bata pa ako, ang mga bata sa baryo ay lagi akong inapi. Inaasar nila ako na wala akong ama, na ako ay isang... Pagkatapos, iniwan nila akong mag-isa at ikinulong sa kamalig. Kahit paano ako umiyak, hindi nila ako pinalabas. Sang iha, huwag kang umiyak. Nandito si nanay. Nandito si nanay. Dahil sa mga pinagdaanan ng aking ina, hindi ako naniniwala sa pag-ibig at hindi rin sa kasal. Nung ikinasal tayo, is practical bang mapatahimik ang mga kamag-anak? Pasensya na. Ang aking ina ay nagpalaki sa akin ng mag-isa. Kung gaano ito kahirap, ay nasaksihan ko. Noon pa man sumumpa ako na magtatagumpay ako upang maipagmalaki ako ng aking ina. At ngayon, nagawa mo na yon. Ikaw lang ang magpupuri sa akin. Shushuzan. Ikaw ay isang napakaputing tao. Sa paningin ko, ikaw ay malambing, mabait, at responsible. Kahit na madalas kang makipagtalo sa akin, ngunit naniniwala akong ikaw ay isang napakalambing na tao. At kapag nagtatrabaho ka, ang iyong seryosong mukha ay talagang napakaganda. Nung nag-aaral ka, sa madaling salita, i-expo na ang isang napakabuting tao. Masyado kang nanood ng Neja. Alam ko, malapit nang matapos ang kontrata. Ngunit maaari mo bang subukang magtiwala sa akin kahit minsan? Huwag kang masyadong umasa. Ayos lang. Maaari ni kong subukang muli. Sige na, Ma. Pag kumuha ka pa, hindi na magkakasya. Ito ang mga dumpling na ako mismo ang gumawa, kaya dapat ninyong dalhin. Hindi ba nagdala ng kotse si Xiaolu? Paano bang hindi magkakasya? Salamat, Ma. Halika, sumama ka sa akin. Sige na. Para sa iyo ito. Ma, ito ay regalo ko para sa iyo. Hindi ko matanggap. Kahit na hindi ko ibalik, si Jan din ay tiyak na magbabalik. Halata sa akin na si Jan ay may gusto sa iyo. Talaga? Alam ko, si Jan ay dahil sa nangyari, sa pagitan ko at ng kanyang ama na nag-iwan ng trauma. Kaya siya nagpapaliban, ayaw magpakasal. Naiintindihan ko. Ayoko na pilitin niya ang sarili na magpakasal para sa akin. Gusto ko siyang makakuha ng sariling ligaya. Nanay? Matanda na rin ako. Ang mga araw na makakasama ko, si Jan sa mundong ito, ay hindi na marami. Gusto ko lang na makahanap siya ng taong mapagkakatiwalaan habang buhay. Nanay, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo. Pangako, mamahalin ko siya lagi. Salamat. Salamat sa iyo. Paalam.
Nanay, aalis na ako. Shushu-chan. Ang laki ng naitulong ko sa iyo. Mangako ka sa akin ng isang bagay. Sige, sabihin mo. Gawin nating publiko. Gawin nating publiko. Huwag. Bakit? Kanina mo pa ipinangako sa akin. Sinabi mo na ang sinungaling ay aso. Ah, Talaga na sayang ang pinaghirapan ko. Wala pa rin label. Sino pa ang mas malala sa akin? gusto mo ng label? Depende sa'yo. Sige, boss. Oo nga pala. Ito ang nakuha ko nung nakaraan sa templo para raw sa proteksyon. Isipin mo na lang na ito ay regalo sa'yo. Nakatali na. Salamat. Gusto ko ito. Kaya Kuya Lu, kanina, tinatanong mo ba ako? Kung paano papasayahin ang isang babae? Oo naman. Ang babaeng tinutukoy mo ay si Shu Yao ba? Alam ko nang hindi ka maasahan. Maayos naman? Bakit biglang naputol? Kuya Lu, Narinig mo na ba? Kaninang umaga, may isang piloto na nasugatan sa paliparan. Parang may ganun ngang nangyari. Malala ba? Narinig ko, malubha ang tama sa ulo at dinala na siya sa ospital. Oo nga pala. Parang siya nga iyong sikat na kapitan na ang apelyido ay Lu Nanming. Ate Fangfang, pagpasok mo mamaya, ipaalam mo sa supervisor na mag-leave ako. Kailangan kong umalis ngayon. Shu-chu! Shujan, saan ka nagmamadaling pumunta? Kuya, wala nang oras. Kailangan kong magmadali sa ospital. Pwede kitang ihatid. Wala akong pasok ngayon. Mga kaibigan, alam kong nag-aalala kayo kay Kuya Lu. Pero tingnan ninyo, ang taong ito ay kakapasok pa lang. Lahat, kalmahan lang. Kalmahan lang. Liao, kumusta si Lunan Bin? Shu Guanzi, bakit ka nandito? Bakit naka-live ka pa? Lahat sila ay mula sa airport, mga kakilala at kasamahan. Napakaraming fans ni Kuya Lu. Mga baybay, lahat ay nagmamalasakit sa kanya. Dugo! Bakit ang daming dugo? Nanlalaki ang mga pupil ng pasyente. Siya ba'y malubhang nasugatan? Hindi naman, Yota. Sino ang kamag-anak ng pasyente? Doktor, wala rito. Ako. Doctor, ako ang kamag-anak ng pasyente. Ako ang kanyang asawa. Doctor, ako ang kamag-anak ng pasyente. Ako ang kanyang asawa. Ito, anong nangyayari? Tulong, ano na bang nangyayari? Hindi akalain na si Kapitan Lu ay lihim na ikinasal. Doctor, ako ang kanyang asawa. Malala ba talaga ang sugat niya? Meron bang forma ng pahintulot na kailangan kong pirmahan? Pipirmahan ko. Pipirmahan ko lahat. Kailangan ninyong matiyak ang kanyang kaligtasan. Chow Guanxing,
Siya, hindi naman ganoon kalala, di ba? Shujan, kumalma ka, magiging maayos siya. Alam kong nagulat kayong lahat. Pero wala na akong oras para magpaliwanag. Kung may masamang mangyari kay Lunan Ming, ako ay... Ano ang gagawin mo? Kung ano man, hindi man sabihin ni Miss Joe, sa puso niya ay talagang nag-aalala siya sa akin. Bakit ka lumabas? Bakit hindi ako makalabas? May isang taong halos umiyak sa pag-aalala. Kaya lumabas ako agad para kalmahin ka. Hindi ka ba nagdamo ng napakalubhang sugat? Malubhang sugat? Yan ba ang sabi ninyo? Ako. Eto, kung mas nahuli ka pa, gumaling na sana ang sugat. Sa damit na ito, bakit puro dugo? Iyon ay dahil ang boteng tumama kay Kuya Lou ay puno ng tomato juice. Kakarinig ko kay doktor na may sinabing pupil dilation. Yun ay noong ini-examine ko siya. Nasisilaw ang pasyente sa ilaw. Kaya talagang ayos lang siya? Ayos lang. Maliit na sugat. Gagaling rin sa ilang araw. Bakit mo tinawag ang pamilya ng pasyente? Halika, batiin mo ang lahat. Mrs. Lou. Ang sweet naman. Naiinggit talaga ako kay Mrs. Lou. Bakit hindi ka nagsasalita? Mrs. Lou. Mukhang bagay na bagay sila. Lou. Kuya Lou. Si Chu Guanxi talaga. Ako ang tunay na asawa niya. Siya ang asawa ko. At saka, mag-iisang taon na kaming kasal. Unang anibersaryo. Ang laking bagay. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Salamat sa lahat ng inyong pagbati. Dahan-dahan lang. Hindi ba sinabi mong mabilis itong gagaling? Huwag mong pansinin na maliit ito. Ang sakit na sakit. Ikaw talaga maselan. Pwede bang maging malumanay ka sa akin? Lambingin mo naman ako? Hindi mo alam, muntik na akong mamatay sa takot. Mukhang si Mrs. Lou ay talagang nagmamalasakit sa akin. Kapal ng mukha mong sabihin yan. Kung hindi dahil nagmamadali akong iligtas ka, mag-aamin ba ako? At na livestream pa nga, niliyaw na yon. Wala akong kinalaman dyan. Hindi naman kita pinilit umamin. Ay, ngayon alam na ng lahat ang pagkakakilanlan natin. Hindi ko na ba kailangan magpanggap? Bahala ka. Sige. Ano na namang nangyari sa'yo? Wala. Masaya lang ako. Oo nga pala. Eto. Ang pulseras na ibinigay mo sa akin ay naputol. May tuturing na panangga sa masamang kapalaran para sa'yo. Kung gayon, bigyan mo ako ng isa pa. Sige. Lunan Ming, ipangako mo sa akin. Kahit wala ako sa tabi mo, kailangan mong maging ligtas. Oo. Ipinapangako ko sa'yo. 3, 2, 1, China Southern 1275. Nakikita ka ng radar ng Gangcheng approach. Bumaba sa 2100.
Asahan ang ILS approach sa runway 36L. Bumaba sa 2100. Runway 36L. ILS. China Southern 1275. Kuya Lu, bakit nakakababa tayo ulit? Runway 36L nga. Ang 36L ay pinakamadaling lapagan at malapit din sa terminal. Bakit ako palaging hindi maka-apply? Hindi mo maintindihan. Ito ang pabor ng misis natin para kay Kuya Lu. Sino ba ang hindi nakakaalam na si Kuya Lu ay lumapag ng maaga para masundo ang misis niya? Mangyaring huwag makipag-usap sa frequency. Copy. Natanggap. Aba, ikaw! Ngayon ay Mrs. Lu ka na. Itinago mo sa akin ng matagal. Naku, hindi ko sinasadya na itago sa'yo. Ako'y... Kumusta ate? Kumusta ate? Kumusta ate? Nakatingin ka pa. Opisyal na nga. Iba talaga. Lantaran kayong nagmamahalan. Naku! Kawawa naman akong third wheel. Tama na nga. Tigilan mo na ako. Nahihiya na ako. Malapit na ba ang anibersaryo ninyo? Paano nyo ito ipagdiwang? Pagkalipas ng 1 taon, maghihiwalay na tayo. Mula noon, magkahiwalay na ang landas nating dalawa. Ano sa tingin mo? Malapit nang matapos ang kontrata. Ano nga ba ang dapat kong gawin? Bukas na ang pagtatapos ng kontrata. Bakit ako nag-aalangan pa? Pero Zhou Shujan, mahalaga siya sa'yo, di ba? Bakit hindi ka maglakas loob na tanggapin siya? May meeting akong dadaluhan sa airline. Baka malate akong umuwi. Sige. Kumusta, Ginang Joe? Ito ang bulaklak mo. Pambayad sa pag-uwi kong huli. Tanggapin mo siya. Tanggihan mo siya. Tanggapin mo siya. Tanggihan mo siya. Tanggapin mo siya. Sa ganitong oras, sino kaya? Bakit siya? Suzanne, Itay. hindi mo ba ako aanyayahan sa loob? Busog na ako. Ang sakto naman ang dating mo. Hindi ka pumunta ng maaga o huli? Dumating ka pa mismo sa oras ng kainan. Sayang, abala ako lagi. Kaya wala akong oras magluto. Mapipilitan kang kumain ng instant noodles. Naku, hindi naman. Suzanne, kumusta ka na? Mula nung bata pa ako, hindi mo ako pinalaki. Ngayon, ikaw pa ang pumupunta dito para kamustahin ako. Ano bang ibig mong sabihin? Sabi ng tiyo mo, kasal ka na. At saka, iyang napangasawa mo ay isang mayamang binata. Ang disenyo dito ay talagang maganda. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Susan, ang negosyo ko kamakailan ay may problema sa pera. Medyo kapos, alam mo. Pwede bang umutang? Hindi. Kahit 1 sentimo, hindi ko ipapahiram sa'yo. Susan, ikaw talaga. Pero ako ang tatay mo.
Ang tatay ko? Hindi ka tatay ko. Matagal nang hiwalay ang nanay ko sa'yo. Napunta ako sa nanay ko. Wala na akong anumang kaugnayan sa'yo. Ikaw, Ikaw na puro inom, sugarol na walang kwenta, isang uod na sumisipsip ng dugo at laman ng mga babae. Hindi pa sapat ang dugong sinipsip mo sa nanay ko. Ngayon pati ako sinisipsip mo na. ikaw, anong pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba hindi kita sasapakin? Dahas pa rin ba ang ginagamit mo para takutin ako? Kung kaya mong manakit, sige. Ikaw, akala mo ba takot akong saktan ka? Akala mo bang takot akong lumaban? Ikaw, maliit na demonyo. Tulad ng iyong ina, pareho kayong walang hiya na demonyo. Tingnan mo, sasaktan na kita. Ako, tingnan mo, sasaktan nga kita. Suzanne, ayos ka lang ba? Bumangon ka. Sino siya? Tatay ko. Saan ba nanggaling ang batang pakialamero na ito? Ako, Mag-ingat ka. Dahil ikaw ang ama ni Suzanne, papatawarin na kita. Kung maglakas loob kang muling magpakita sa kanya, hintayin mo ang pulis na darating para dakpin ka. Umalis ka. hintayin mo ako. Kamusta ka? Ayos ka lang ba? Sinasabi mo pang ayos ka lang. Lunanming. Oo. Ngayon ang huling araw ng kontrata. Alam ko, Tayo maghiwalay na. Maghiwalay na tayo. ano ang sinabi mo? Sabi ko, tapos na ang kontrata, dapat na tayong maghiwalay. Bakit? May nagawa ba akong kulang? Sabihin mo sa akin. Kaya kong magbago. Hindi mo kasalanan. Ako ang may kasalanan. Nakita mo kanina ang tatay ko kung anong klase siyang tao. Natatakot ako. Natatakot na pagkatapos ng sigla. Baka tayo rin ay maging tulad nila na maiiwan na lang ang gulo at puno ng pagkabigo at sakit. Sa isang taon na kasama ka, masaya ako. Na ito ang magiging pinakamasaya na sandali ng aking buhay. Lunanming, aso ka ba? Depende sa performance mo. Sige, sir. Napakabuti mo talaga. Karapat-dapat kang makakilala ng taong mas mabuti kaysa sa akin. Hindi ka pa rin makamove on. Akala ko nagawa ko na. Patawad, kasalanan ko. Wala akong magagawa. Shushu-san. Gusto ko lang itanong sa'yo ang huling tanong. Mahal mo pa ba ako? Gusto ko lang itanong sa'yo ang huling tanong. Mahal mo pa ba ako? Ako... Kasalanan ko? Hindi mo pa rin kayang mahalin ako.
Bakit ka umiiyak? Huwag kang mag-alala. Mag-a-apply ako ng mahabang biyahe. Kapag nakabalik na ako, kung nandito ka pa, ipagpapatuloy ko ang kontrata natin. Kung wala ka na, nais kong maging malaya ka at maging masaya ka. Mahal ko Miss Joe, naway mabuti ka. Masaya akong kasama ka sa nagdaang 1 taon. Ngunit na ngayon, sa tingin ko ang ating tadhana ay natapos na. Siya pala. Ang lalaki mula pa nung una? Sa totoo lang, noong una pa lang, kilala na kita. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo ako nakilala. Kaya, lagi akong naghihintay ng isang pagkakataon para tayo magkita ng lantaran. Ate. Kamakailan, may isang ATC na si Zoe na naghahanap ng date? Si Xiao Zhou ang tinutukoy mo. Ate, pakilala mo naman siya sa akin. Hanggang sa pumirma ka sa kontrata, ang tinta na nalaglag mula sa pluma, tulad ng ulan na sa wakas bumagsak, ay tumama sa langit ng aking 28 taon ng pagpapanggap. Alam mo ba, sa buong panahon, ikaw ang nagdidirekta sa aking paglapag. Ngunit palagi kong nadarama na ako ang naghihintay sa lupa. Ikaw ay isang saranggola na naglalaro sa himpapawid
Dahil sa kontrata, ang dulo ng tali ay inilagay mo sa aking kamay. Ngunit ayaw mong dumaong sa aking tabi. Shozan, para kang maliit na bangka na inaanod sa karagatan. Nanming ay ang karagatan. Sana ang maliit na bangka na ito ay mananatili sa aking mga bisig magpakailanman. Oy? Ma, Jan, anak, anong nangyari? ma, hihiwalay na ako. Ay, sige. Ano man ang desisyon mo, susuportahan ka ni nanay. Ma, pero bakit? Kapag naisip ko siya, parang may nag-aalis ng isang piraso sa puso ko. Ang sakit. Ang sakit. Iha, dahil hindi mo pa nauunawaan. Hindi ko maintindihan. Ano ang hindi mo maintindihan? Mahal mo siya. Ako, mahal ko siya. Lu Nanming. Ang mawalan ay minsan mas nakakatakot kaysa sa sakit. Hindi ba? Tama. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko siya. Hindi ko na siya kayang mawala. Hintayin siyang bumalik. Dapat kong sabihin sa kanya, ito ng personal. Shangjian 301, bumaba sa 3900 standard pressure. China Southern 5628, bumaba. China Southern. Siya kaya? China Southern 5628. Nasa utos mo. Hindi pala siya. Gangcheng approach. China Southern 5628. Nasa utos mo. Pasensya. China Southern 5628. Bumaba sa 3200 standard pressure. Runway 19R. Nung estudyante tayo, ganito rin tayo umupo, nag-uusap sa rooftop. Oo nga. Noon, madalas nating sabihin na isama mo ako sa langit. Shujan, nakikita kong buong araw na gulong-gulo ka. Ano yung nangyari? Ako at si Lunan Meng ay magdidiborsyo na. Ano? Kontrata lang ang kasal namin. 1 taon ang bisa. Ngayon, tapos na. Shujan, pwede mo ba akong pag-isipan? Senior, anong biro yan? Seryoso ako. Shujan, gusto kita. Gusto kita. Mula pa nung una, gusto na kita. Pasensya na, senior. Sa puso ko, bukod sa kanya, ay wala nang iba. Noong nag-aaral tayo, ako talaga ang laging kasama mo. Senior, maraming salamat sa'yo. Ikaw ang nagsabi sa akin na ang sakit ay naghihilom. Pero iba siya.
Sa ilalim ng aking langib, pinamulaklak niya. Kung sinabi ko noon sa'yo ang mga salitang ito, o magbabago kaya ang resulta? Ang pag-ibig ay tapang, hindi alaala. Huwag tayong magpakalunod sa mga alaala ng nakaraan. Bagkus tumingin tayo sa unahan. 99 beses siyang nagmatapang para sa akin. Sa oras na ito, ako naman ang matapang. Sasabihin ko sa kanya ng harapan na mahal ko siya. Hindi na ako magdidiborsyo. Mabuti. Mukhang talagang mahal mo siya. Sabihin mo sa kanya, kung ano paiyakin ka niya, susuntukin ko siya. Sige. Huling beses. Pwede ba kitang yakapin? Tulad ng magkaibigan. Siyempre. Uwi na ako sa Gangcheng ngayon. Maghihintay pa kaya siya sa akin? Kuya Lu, maghanda ng umalis. Maghanda ng umalis. Nagkasabay ang rush hour at malakas na ulan. Lahat ng flights ay nagpaikot-ikot ng husto. Sobrang hirap nito. Kalmahan mo. Tumutok sa pagkontrol. Gangcheng, ito ay China Southern 2307. Altitude 119, squawk 5311. Iyan na nga yung lalaki. China Southern 2307. Bumaba sa 9200 at manatili. Bumaba ka agad. Sige, bababa sa 92 at mananatili. China Southern 2307, pakibasa muli. Ano ang nangyari? Kuya Lu, ano siyang nangyayaon? Malamang na natamaan ng kidlat. Dali, patayin ang autopilot. China Southern 2307, China Southern 2307, kumpirmahin ang altitude. Mga eroplano sa frequency tumulong. Tawagin ang China Southern 2307. China Southern 2307, China Southern 2307, State Airlines 1713, tinatawag ka ng Gangcheng. China Southern 2307, Air China 7657, tinatawag ka ng Gangcheng. Malala. Ang eroplano ay malapit nang mawala sa radar altitude. Kontakin mo agad ang approach. Gangcheng approach. Sige, magsalita ka. Ako na ang bahala. China Southern 2307. Ang piloto ng Shenzhen 2307 ay... Alam ko. Si Lunanming, tama ba? I-clear agad ang ibang airspace. Sige. Ako ang mag-uutos ng pag-iwas. Ipaalam mo agad sa tower. Hainan Sujulek Tamprumpa. I-offset sa kanan ng 20 na. Dongfang Femdor Sepri Fem. Pakaliwa, heading 150. Chungkyu 3588, umakyat sa 6,000. Dahil may emergency agad. Lunanming, huwag kang mapahamak. China Southern 2307, Gangcheng approach. Nakita ka na ng radar. China Southern 2307, kung natanggap mo, sumagot. Hindi, Kuya Lu. Masyado pa rin mabilis ang pagbaba. Ayos lang. Sisiguraduhin kong ligtas ang kanilang pag-uwi. China Southern 2307, humihiling ng agarang landing. China Southern 2307, kanina kami ay natamaan ng kidlat.
Humihiling kami na lumapag sa malapit na RDY. China Southern 2307, nakatanggap na ang Gangcheng. Malinaw na ang airspace. Maaari nang mag-ILS approach sa RDY 36L. Natanggap, ILS approach sa Airway 36L, China Southern 2307. Lunanming, mahal kita. Kailangan mong isama ang lahat at bumalik ng ligtas. Napakagaling. Ligtas na nakalapag ang 2307. Sobrang natakot ako kanina. Shuchan? Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Kuya, pwede kang pumalit sandali? Sige. Bumalik ka agad? Mahal kita, mahal kita. Alam ko, Kanina, muntik na. Talaga akong mamatay sa takot mo. bumalik na ako. Ginang Lu, sa pagkakataong ito, maaari na ba akong mag-renew? Pinapayagan ng permanenteng pananatili. Ako si Lunan Ming, isang piloto. Kuya Lu, mukhang maganda ang mood mo ngayon. Mabuti ang mood ko araw-araw, di ba? Ang mga may asawa ay talagang iba. Ang asawa ko ay ang pinakamahusay na air traffic controller sa Gangcheng Airport. China Southern 3165. Umakyat sa 3200 at manatili. Copy. Umakyat sa 3200 at manatili. China Southern 3165. Diyan sa inyo, ilan ang makikinig? Nakikinig ako. 5. Natanggap. Senior. Nagkamali ako.